yung naratibo ng iba dyan na pilit pinabaliktad kung ano yung nakasulat sa saligang batas. Diba? Pag-usapan natin yun. At saka yung mga iba dyan na kung nagpapanggap na pro-Duterte pero hindi talaga. Kasi nagkukos ng gumagawa ng pagkakalito. Tapos yung kapwa nila na pro-Duterte, babanatan nila. Pag-usapan din natin yan. Kasi hindi nakakatuwa. Ako nagmamasid lang. Tsaka ang dami dyan na, alam mo yung daming sinasabi, pero walang ginagawa. Diba? Hindi talaga tumutulong. Yun. Tapos ngayon, election na ho, bantayan niyo ho yung mga yung mga tatakbo ngayon na bantayan nyo, tingnan nyo yung nangyari. Hanggang ngayon nananahimik sila dun sa BICAM, yung mga tatakbo dyan sa Congress. So, bantayan nyo ho. Tapos, yung mga walang inatupag kundi mag-hearing ng, imbis na gumawa ng batas, nag-hearing ho ng mali. Kasi ako, talagang kahit naman saan ho tayo tumingin, balik ta rin nyo. Sana, ako, kung tinitingnan nyo ang confidential fund ni VP Sara, paulit-ulit kasi yung topic sa yung bato sa kay VP Sara. So, pabalik-balik din tayo na nagbibigay ng common sense. Sana, lahat din ho ng may confidential funds, imbestigahan nyo din. Tama. Para tama yung laban. Hindi yung namimili lang ho kayo ng kung ano yung iimbestigahan nyo. Tapos second, yung paulit-ulit din na ang sinasabi nila is ginawa lang nila yung nararapat. Wala, ang nga dyan, wala ho tayo sa jurisdiction na ng ICC. So, kahit saan nyo po tingnan, nasa saligang batas natin na even ang panghuli po, basahin lang ho. Ang dali hong basahin kasi nandyan naman publicly, i-research nyo lang po na may mali talaga sa mga nangyari. So, kaya nga, the more na pinipilit nilang alam mo yon, pinipilit nila yung gusto nila, the more lalong nagkakaproblema, nagagalit ang tao. Kaya dapat talaga makinig ang ating mga leaders sa atin. Hindi pwedeng stubborn. Hindi pwedeng brat, di ba? Yun yung akin. Tapos, congratulations sa lahat na nag-celebrate ng birthday ni PRRD. For sure yan talaga mapupunta yan sa Guinness Book of Records kasi yun naman talaga yung gusto natin. The only president of the Philippines na sinelebrate ang kanyang birthday sa buong mundo. Minahal at saka na-appreciate talaga yung ginawa niya. Kung yan po talaga ay masamang tao, kitang-kita nyo yung effort na ginawa ng mga Pilipino sa buong mundo at dito sa Pilipinas. So, hindi, it's undeniable. Hindi nyo yan yan ang bagong hero natin ngayon. Talaga kung maraming naniniwala sa liderato ni President Rodrigo Roa Duterte. So, yun. Tapos ngayong election ho, tayo ho ay maging matalinong bumoto. Tingnan nyo, kailangan ilagay nyo dyan, kung pwede, mga bago na ilagay natin. Kasi, kung kinain na ng sistema ang ibang dating nakaupo, palitan nyo na ho. Kasi kung hindi nila kayang manindigan at magsalita at ipagtanggol ang kaban ng bayan at ang ating bansa at, ang welfare ng mamamayang Pilipino, huwag nyo na hong ibalik sa pwesto. Huwag na ho ninyong ibalik. Yung mga nananahimik sa mga problema ng bayan, huwag nyo na hong ibalik sa pwesto. Yun po ang pinaka-importante. Tama. Kasi kailangan ho principled, may integridad, may paninindigan, hindi po takot. Hindi na dadaan sa hindi na tatakot mawalan ng budget or pera. Kasi hindi ka pumasok sa politika para dahil sa pera. Pumasok ka sa politika para ipagtanggol mo ang sambayanan or ang distritong iyong inuupuan. At magkaroon ka ng integridad, integrity, and ang tawag dito, paninindigan. Yun yung pinaka-importante kasi, 'di ba? Tapos, doon din sa mga gumawa ng mga rally, yung birthday rally, nako, sobrang nakakatuwa po kayo lahat. Sila Attorney Trixie, sila Joey, talagang umeffort from Liwasan, Luneta, Nagmenjola,
talagang effort ho yun, yung lakaran, yung mga tao talaga, kitang-kita mo yung yung love na they would just wanted to speak up and na masabi nila yung what do you call this, yung saloobin nila. And yun nga, meron naman kasi tayong freedom of speech dito, dapat hindi talaga natin nasa batas din po yan na dapat hindi pinipigilan ang pagsasalita. Kasi yun po yung frustration ng mamayang Pilipino. As long na hindi po sila nagiging physical, that's okay lang po yun. Yung another thing also is, doon sa mga nagpapanggap na nagsusuporta kay PRRD pero binabanata ng kapwa niya na kapwa supporters ni PRRD. Diba? Pangit yun eh. Ang dami niyong sinasabi, wala naman kayo dun sa battlefield, wala naman kayo dun sa kung saan nangyayari mga lugar, nandyan lang kayo sa inyong mga computer, tapos ang dami niyong ang dami niyong sinasabi, diba? So, yun, no? Before kayo mag-comment, dapat hindi kayo nagpo-post ng ng mga ganyang, hindi kayo nagpo-post ng mga ganyan. Dapat ine-encourage nyo pa, kasi sila yung nag-e-effort, diba? Ako, hindi ko na sinabi yung mga keyboard warriors sa online lang, is wala kayong pakinabang. Pero, wag nyo lang ding bibirahin yung kapwa supporters ni PRRD na talaga namang nag-e-effort, diba? So, stop the hate, diba? Parang anong purpose mo? Ba't mo ginagawa yun? Yun yung akin. Bakit? Ano ba talaga? San ka ba talaga? Bakit ka nang iinsulto ng kapwa mo? Kung talagang supporter ka ni PRRD, ba't ka nang iinsulto ng kapwa supporter? Hindi mo kailangan gawin yun, diba? Kasi, pag ganyan yung mga hirit nyo, hindi ho talaga kayo okay. Hindi ho kayo supporter talaga ni PRRD. Rather, kayo talaga mga fake supporters or bayaran. Yun yung akin. So, pangit ho. Dapat hindi kayo ganon. Hindi kayo, what do you call this? Hindi kayo nag-share ng mga negatibong comments sa kapwa nyo Duterte supporters. Kasi una, wala rin ho kayo dyan. Wala ho kayo kung nasaan sila. Wala kayo, it's either wala kayo sa Pilipinas or wala kayo dun sa lugar. Kung nandun kayo sa lugar, sige, pumuda kayo. Pero kung wala naman, manahimik na lang kayo. Rather, pasalamatan nyo na sila yung nag-participate in ang tawag dito, nag-participate sila doon, nandun sila, at saka yung buhay nila, dugot pawi, sarili nilang pera, pumupunta sila doon, hindi sila, bayaran. So, ako ang sasabihin ko lang doon sa mga shut up. Shut up kayo kasi wala kayo doon. Diba? Wala kayo doon. Wala kayo doon sa field, wala kayo doon sa public na nakasalamuhan nila yung mga tao, tumahimik kayo, wala kayong right. Kasi kung talagang supporter kayo, again, hindi kayo dapat maninira ng kapwa nyo, kasamahan na dumidepensa sa Duterte. But rather, you lift each other up. Diba? Hindi yung pagdududahan nyo. Meron dyan, marami talaga dyan na patapon na para lang malaman yung mga plano. Ako, marami akong ganon na napapansin ko. So, iwas na lang. Kasi it's better to be alone, nobody can hurt you. Diba? So, tayo, patuloy po tayong magdasal at maging matalino kung sino yung ating iboboto ngayong eleksyon. Again, dapat yung mga hindi nagsasalita tungkol sa naging problema ng Kaban ng Bayan, PhilHealth, Maharlika Funds, and all, wag yun na hong iboto. Yun talaga. Palitan na natin. We need new leaders. Naku po, kailangan natin ng new leaders. Pero kung magsasalita sila sa katotohanan, kung ano yung totoong nangyayari, baka sakali pa po, mabigyan nyo ng pagkakataon. Pero, wag kong ganon. Ang tawag dito, wag na ho tayo maging tanga at maniwala sa mga pangako ng mga politician na napapako naman. And yes, totoo yan, may trolls ho. Hanapin nyo ho talaga, meron ho, magtataka kayo, meron ho yan, na may nag-hire ho na kunwari consultant consultant sila, pero sa presentation nila ang tatanungin sa'yo, pro Duterte ka ba or pro BBM? Kukunin ka na consultant kunwari, pero gagamitin nila
keyboard warriors to attack the Duterte and the supporters and all the people who's defending Duterte. Yun lang. So, ako ganon, no? Mag-ingat tayo, especially, at saka yung another panawagan, maraming nagpapanggap na malapit sa mga Duterte pero nagsosolicit. Wag ho kayong maniwala, not unless confirm mismo sa pamilya Duterte. Wala hong may karapatang mag-solicit in behalf of the Duterte dahil hindi ho sila nagsosolicit. Okay? So, wag kayong maniniwala basta-basta na biglang may hihingi na, oy, tulungan natin sila PRRD, yung kaso ni PRRD, ganon, 'di ba? Wag na lang ho kayong maniwala na merong ganon po, na nagsosolicit to help the family, PRRD, Duterte family. So, hayaan niyo ho na mismo ang Duterte ang mag-ask sa inyo ng tulong, hindi ho yung ibang tao. And yun sa mga may balak tumulong na lang ho kayo, at saka talaga hong kontakin nyo talaga ang pamilya. Pero as of this moment, hindi ho sila nagsosolicit or wala silang hinihingan ng tulong or pera. So sa mga gumagamit sa kanila, wag ho kayong maniniwala at mag-ingat ho kayo.